Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! Kamusta po kayong lahat dyan? Halika kayo at samahan niyo akong bumili at maghanap ng aking mga healthy foods. Kasi gusto ko ngayon kumain ng fruits at saka vegetables. At ito po ay ina-add ko po sa aking mga kinakain. So, ito yung mga choices po nila, mga freshly cut na mga melons. So, puntahan natin yung pinaka-corner at para makita ninyo kung ano yung mga iba't ibang klaseng mga gulay at mga prutas po yung pwedeng bilhin po dito. Alright, so hintayin muna natin itong corner na to. Ito yung magluto ka na ng mga gulay. Hindi ito katulad ng Pilipinas na may mga pochero, mga ganyan-ganyan. So, ibang mga gulay yan. Hindi yan na naka-design para sa Filipino kasi ito po ay isang American/Mexican na grocery store. So, iba't ibang may mga mushroom din po sila. May cheese, mozzarella cheese, mga tomatoes na na-slice, onions. Meron na silang mga um, dips, spinach dip, at saka mga artichokes dips, mga chips yan. Ito yung mga gulay, iba't ibang kasing mga gulay sa kanilang mga luto na hindi naman style ng ating ng Filipino style. So, asparagus, silang mga ganyan-ganyan dyan. At ready-made na. At malinis na ata yan, pero syempre, kailangan din hugasan. So, dito tayo sa mga strawberries, pineapples, mga set na po, mga melons, mixed melons po yan. And then, mga mixed fruits. Ito yung mga presyo po nila. So, isang pack po ay ito yung mix, yung kanilang mga arrangements na $24, $25 po sa ganyan. At may kiwi na, meron na blueberries, blackberries, strawberry, raspberry, at iba't ibang mga berries. Ito naman po yung usual kong binibili lang. Ito yung oranges, mandarins, lemon, melon, green, mga cantaloupe. So iba't ibang mga klaseng mga cut na. At ready to eat na po yan, hindi na kailangan hugasan yan. So dito naman pineapples at maraming watermelon, syempre. So season ng watermelon po dito. Yung watermelon nila kaya hindi naman siya lahat naman halos dito kasi sa US is seedless na. Unfortunately, meron istorya diyan tungkol sa seedless na mga fruits kung bakit po mas marami na yung seedless ngayon. So against po yan sa will ng mga farmers kasi nag-cultivate na po sila. Hindi yung kasalanan ng mga farmers, pero meron mga grupo diyan na yung kinokontrol po nila ang pag-spread daw kuno ng mga seeds kasi syempre ayaw nilang yung magtanim ng mga farmers ng sarili nila. Gusto nila every time tanim ay bibili ng seeds. Kasi kasi pag may seeds na po yung mga fruits na yan ay siyempre niyan, tataguin yan, ito save yan ng mga farmers para i-recycle at itanim ulit nila. So gumawa na po sila ng kanilang mga fruits, nag-hybrid na po sila ng mga seedless. At ayan po, ang mga seedless na yan ay namiminsala yan sa mga farmers dahil ano ba naman yung kanilang tataguin at i-collect. Ito po, mas masarap din ito. Ito yung sinishare ko parati pag may party kami doon kay Auntie Tess. Ito may mga cheese. Ayun. So, back to the story na syempre pag ito itlog yun, may itlog na pala sa loob yan. Protein bistro. So, ano ba yung iipunin ng mga farmers kasi wala na pong seeds yan. Syempre, after ng cropping po nila, wala na silang tataguin na seeds. The time na kailangan na nilang magtanim ulit, ay bibili na naman sila ng seeds. So, hindi na po siya recyclable
magtanim, mag-harvest, iipunin yung seeds at tatanim ulit. Walang ganyanan na. So wala na pong cycle. Kasi gusto nila hawakan, gusto nilang i-control ang farming industry. So, meron naman silang mga reasons kuno na parang ganyan para i-avoid yung mga infestations, i-avoid yung mga ganyan-ganyan. Pero behind everything, alam naman ng lahat yan na gusto lang po nila na i-controlin lang po ang economy. So, ayun lang. So, nakakalungkot dahil yun ang istorya ng mga sa atin ay okay na okay, very special yan kasi seedless yan. Yeah, seedless. Pero pinapatay pala natin yung ekonomiya ng ating mga farmers kasi wala na po silang gagamiting buto para sa kanilang next farming. Ito yung aking bibilhin. Ang combination po yan ng melons. Alright, so ikot-ikot muna tayo. At nakakuha na po ako. Ito yung kanilang mango, always in season. Ito yung kanilang mango dito sa US, Mexico. Sa ating Carabao yan, di ba? Ito yung kanilang mga signature mandarins. Mga apples po nila, sugar bee. Apples. So, $2.99 per pound. Per pound po dito, hindi per kilo. Mga grapes nila. So, $6.99 per pound. Ito yung kanilang red seedless grapes. Ito seedless na naman. Ito naman yung green seedless grapes po nila. So, nanonotice nyo na, seedless na. Imported yan, seedless yan. Kaya pala seedless. Para sa atin, tuwa tayo kasi wala na tayong, hindi na tayo mabubulunan kasi seedless. Kawawa naman pala yung ating mga farmers kasi wala na po silang itatanim kasi wala na talagang seed na makukuha dyan. Meron naman iba, may seeds naman pero hindi na siya capable na mamunga. So, maraming apples dahil Christmas po. Alam ko sa Pilipinas ay nagko-collect pa rin tayo ng 12 fruits. Ano ba yan? 12 or 13 ba yan? Hindi ko lang alam. Nakalimutan ko na. Dito sa US ay hindi na uso-uso yan. Pero ito, mura lang. Hindi umiiba yung presyo dito pag mag-New Year, pag malapit na yung Christmas at New Year. Pero dyan sa Pilipinas, pag malapit na yung Christmas at New Year at iba't ibang mga celebration, ay umiiba na rin yung presyo. Namimiyasa lang sila sa oportunidad. So dito, yung fix ang presyo. Hindi nila pwedeng palitan. Regulated kasi yung mga presyo dito. At pag nalaman na medyo mahal ka, ay pupuntahan ka talaga ng kanilang government dito. May mga assigned na mga FDA, may mga assigned na mga organizations po na nag-check ng kanilang presyo. At dito kasi yung mga tao ay mahilig talagang mag-compare, lalo na yung mga matatanda. So, may mga uso pa rin dito yung mga coupons na nagpapadala ng mga coupons sa bahay nila, sa magazine, sa newspaper. So, ang ginagawa po nila ay iniipon po nila yan at pag pumunta sila sa store ay pinapakita nila sa scanner at doon sila nagkaka-discount. So, yun yung kanilang mga style po dyan. Ito naman yung kiwi. Dito, lang yan, normal lang yan, regular lang yung mga kiwi dito sa US. Pero medyo may kamahalan din yung kiwi. Mga papaya din, pineapple, tulad nito. Marami din yung mga iba't ibang mga prutas na nandyan din sa Pilipinas. Pero marami din silang wala. Yung mga, halimbawa, dito sa amin, sa Texas, hindi siya, itong area na pa ito organic. Katulad ng California at Las Vegas na may mga durian, kasi malapit lang yung port doon at pwedeng mag-export at malapit lang at doon lang nabibili pagdating doon pa lang mauubos na, hindi na makaabot sa ibang lugar. So ito naman yung iba't ibang mga kamatis, iba't ibang klaseng mga kamatis at last time po ay na feature na rin natin ito, yung mga iba't ibang mga kamatis, patatas. At this time ay
ito pa rin yung pero napuntahan na rin natin itong store na ito. So, familiar na rin kayo dito. Pero ngayon, syempre, sabi ng ating mga kasamahan dyan, para-paraan lang. Di naman tayo siguro pinanganak ngayon. Gawin din natin yan, di ba? Para-paraan lang, mga kamasters. At marami akong messages sa cellphone ko habang po ako ay nagre-record. Voice over. At pag ulitin ko to, malaking trabaho na naman to kasi mahaba-haba na yung na voice over ko. Kaya malapit na po tayo matapos ang mga masters. At ito po yung Hass avocado. Ito po isa sa mga variety ng avocado. Singkamas ay hikama po yan sa American word or Mexican word. Hikama, singkamas. Tomatoes heirloom. So ayun ang ating para-paraan na vlogs. Bibili lang tayo sana ako ng ito may quinoa cook na, luto na yan, idadagdag mo na lang sa pagkain mo yan. Quinoa, isa sa mga healthy po yan ng mga pagkain. Alright, mga masters, maraming salamat po sa inyong love and support. See you in my next vlog. At God is great. Yahoo!